volunteer ng ating team sa New York na kung saan siya po ay pinag-deposit namin ng $100 each to certain two accounts. At ngayon po ipakikita namin kung ano po yung nangyari ng transaction na yon. Sa amin pong palagay ay kayo nang makakapag-conclude kung yung ginawa namin ay mapagbabatayan sapagkat ipakikita namin sa inyo ang mga dokumento so far na aming nakalap by way of verification. Pwede ba nating ipakita yung updates ng verification of offshore bank accounts as of August 1, 2024. Magsimula po tayo dito sa Singapore Hub. Yan po makikita ninyo. As a background, sinabi po niya na nung tayo po ay magkaroon ng press con noong July 9, ang sabi po ni Chairman Garcia ay 2 weeks na po niyang na uulinigan itong sinasabi niyang demolition job na meron daw white paper na lumabas. It is intended to as a demolition job. Kung makikita po ninyo, yung mga dates na sinasabi, kung talagang demolition job po ito, bakit naman po kinakailangang magkaroon ng mga closing ng accounts, for example, sa Singapore Hub? Makikita po ninyo Standard Chartered. Merong personal savings account, kinlose po on June 28, 2024. So parang 2 weeks yung sinasabi niya na meron daw demolition job, pero actually on June 26, tayo po ay nagpalabas ng press release na sinasabi natin meron po tayong naaamoy tungkol dito. So bakit naman po tumatama na nag-close ka agad on June 28, 2024, yun po ay local Singapore bank transfer. Pero sasabihin ko na po ito, OCBC Bank po yan. Yung personal foreign currency account kinlose on June 25. International bank transfer ang ginawa pero RBC Bank po yan. Yung personal foreign currency private banking account nag-close on June 25, 2024. International bank transfer ang ginawa nila. RBC Bank din po yan. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, mayroong personal foreign account kinlose on June 28, 2024. Local Singapore bank transfer ang ginawa pero HSBC Bank po yan. And then yung personal savings account na na-close on July 15, 2024, local Singapore bank transfer po ang ginawa. Bank of Singapore. OCBC, personal savings account, July 15, 2024 nung i-close. Local Singapore Bank din yan, Bank of Singapore. At saka yung personal foreign currency account, nag-close nung July 1. Ang ginamit, international bank transfer, Scotiabank ito. Hindi ko na muna po sasabihin sa inyo, yung pagkakatransfer po ng lahat ng mga accounts na ito ay itinransfer sa mga pangalan ng foreign sounding names. Kaya hindi ko muna ipakikita yung mga pangalan ng foreign sounding names sapagkat ito po ay talagang gagawin pa natin ng mas malalim na pag-iimbestiga dito. Ganon din po sa yung Hong Kong Bank Hong Kong China Hub, makikita po ninyo yung type of accounts dyan. May personal savings, may personal foreign currency account, nandyan po. At kung kailan kinlose, nandyan po yung nag-close ng June 27, 2024, local bank transfer, pero Hang Seng Bank yan. Merong nag-close noong June 25, 2024, international bank transfer ang ginawa, Butterfield Bank ito. Ganon din yung personal foreign currency account nag-close noong June 25, 2024, international bank transfer, ginamit din sa Butterfield Bank. Bank of China, nag-close ng July 11, 2024, international bank transfer, Cayman National Bank ito.
Ganon din po ang pinag-transferan mga pangalan ng foreign sounding names. So mabilis po ang ginawa nila. Nung magbulgar tayo at sinabi nila merong demolition job, ito po ang pangyayari. Bakit naman biglang nag-close po ang mga accounts na ating sinusubaybayan? Yung Caribbean Bank po, o Hong Kong Bank, Caribbean, nandyan po, makikita ninyo yung napakarami, ano? Yung sa Bahamas, dalawang bangko po yan, makikita ninyo, at kung anong type yung account, ano? Hindi ko na po babasahin, malinaw naman yan. Pero tingnan ninyo kung yung status ng kanilang pagka-close, merong July 10, ayan po, makikita ninyo, International Bank ang ginamit ng mga na-close noong July 10, pero yan ay CIBC First Caribbean Bank. Yung dalawa pong international bank transfer dyan, RBC Bank po ang ginamit. Yung last transfer and withdrawal, July 11, 2024, local bank transfer ang ginamit. Ito yung UBS Bank sa Bahamas. Ganon din yung last transfer na withdrawal on July 3, local bank transfer, pero CIBC First Caribbean Bank po yan. Makikita niyo po ninyo yung mga na-terminate noong July 2, July 15, July 10, at saka July 8. Yan ang slide 3. Ganon din po yung sa Cayman Islands, dalawa po ang bangko dyan. Cayman Island National Bank at saka yung Scotia Bank, Cayman Island. Makikita ninyo ang type of account, malinaw naman dyan. At kung kailan po tinerminate po yung mga accounts. Merong July 8, 2024 at saka July 10, 2024. Ayan po yung mga remarks. Makikita nyo yung last withdrawal, July 2, July 2, 2024. Cayman Bank transfer, withdrawal, transfer 11, July 2024. Local Bank transfer. Ang hindi ko lang po masasabi sa inyo ngayon muna ay yung mga pangalan ng mga tao, they're all foreign sounding names. At yan po ay i-verify natin. Ngayon po para makita natin kung talagang merong account. Sapagkat ang sabi po ni Chairman George Garcia nung siya po ay nagpa-interview sa media, at palagay ko ay alam na po ninyo, wala po ako kanyang kahit isang bank account. Sinabi pa nga niya na saksi ko ang Diyos. Ipakita na natin yung slide 5. Yan po yung slide 5. Makikita po ninyo na yung aming volunteer sa New York, nag-deposit po ng $100 sa account number ending 0550. Mamaya po sasabihin ko ano yung complete number na yan, pero dyan po makikita nyo 0550. Ang may pangalan po, George Erwin Mojica Garcia. Ang address po niya nakalagay dyan, Siang Grand Tower, Peria Street, Unit 43B, Legazpi Village, Makati City. Yung slide 6 po. Slide 6, nag-deposit din yung volunteer natin sa New York, $100 dun sa account ending 8562. Mamaya babanggitin ko yung buong account number nito. Tingnan po ninyo yung pangalan, George Erwin Mojica Garcia. Ang address pareho rin, Siang Grand Tower, Peria Street, Unit 41B, Legazpi Village, Makati City. Tingnan po nyo yung slide 7. Sa slide 7, hindi ko na po pinakita yung account nung aming volunteer sa New York. Hindi naman kailangan yon. Ang total niya sa baba, kailangan malaman nyo, 556.41. Pero dito, lilitaw na lang, 456.41. Yung balance niya bago po siya mag-deposit ng 200 accounts. Nandito po yung original sa akin, pero niredact ko na lang para hindi niya na makita. Pero ang pinagmulan, 556.41
$41, yun po yung kanyang natitirang balance bago niya i-deposit yung $200. $100 it's in two accounts named to George Erwin Mojica Garcia. Kaya po lilitaw sa bandang taas, kung makikita po ninyo, meron kasing mga fee na $40 each, kaya may $80 na fee. Kung aalisin po ninyo yung $280, kasama yung 200 tsaka yung 80 na fee, total $280, alisin po ninyo sa 556.41, kaya po ang balance niya $276.41. Ano po ang significance nito? Kung makikita po nyo, yan po ay Chase of Business. Yan po ay isa sa platform nung isang US-based institution, a reputable bank, na kung tawagin po ay JP Morgan Chase and Company. Yan po ay consumer and banking subsidiary ng isang reputable, world-renowned banking institution based in America. Kaya po yung mga transaction records na generate po ng Chase for Business ay masasabi nating authentic and untampered. Ito po kasi ay platform na that will allow individuals and business to conduct online international wire transfer to banks and other financial institutions outside the United States, including the Cayman Islands. Makikita niyo po dyan na malinaw na yung dalawang deposit transactions affirm the existence of two offshore bank accounts of COMELEC Chair George Garcia in Cayman Islands. I think this is very conclusive. Ayaw ko nga gamitin yung I think. Kayo na po ang humusga. I think Chairman George Garcia had to do a lot of explaining today. Kung yan po ay may papaliwanag niya, nasa sa kanya po. Ngunit, ang tingin ko po ang AMLAC at saka yung NBI, siya po siguro ang dapat makipag-coordinate sa akin sapagkat ako nakakuha na ako ng initial documents that verified my initial suspicion. Ang NBI po at saka yung AMLAC na kanyang sinabihan na mag-conduct ng kaukulang pagsisiyasat dito, wala naman po yata kayong nakuha mula sa kanila sapagkat wala naman po silang ipinahayag sa publiko kagaya ng ginagawa natin sa umagang ito. At dahil nga po rito sa mga nakalap ko po na katibayan, dahil medyo mahirap po, inaamin ko, at magastos, ay naghain na po talaga ako ng resolution sa House of Representatives kahapon. At kung may kopya pong dala yung aking staff ay maaaring makakuha po kayo mamaya for your own reference. Kailangan pong tulungan na ako ng House of Representatives. Ito po ay isang mabigat na responsibilidad. Maaaring kayanin ko, maaaring mahirapan ako, ngunit dahil kailangan naman po nating mabilis na maayos o ma-verify lahat ang mga accounts na binabanggit natin, ay minabuti ko na po na ihain na po yung resolution para ngayon ay mapasimulan na po yung comprehensive at siguro mas malalim na pagsisiyasat tungkol sa mga nabunyag na ito ng mga informasyon. Ang pinag-uusapan po natin ay yung susunod na eleksyon. Kailangan po mapanatili yung integridad, yung kalinisan, yung katapatan ng ating eleksyon. Ito lamang po kasi ang paraan para yung mamamayan, magkaroon sila ng karapatang mapili nila yung mga tao na gusto nila na sila ang maglilingkod sa kanila. Paano mangyayari po yun kung mayroong pagdududa doon pa lamang sa mga mekanismo, doon pa lamang sa sistema na pinrocure ng COMELEC na hanggang ngayon ay hindi nila maipaliwanag kung nasaan po yung katibayan
na hinihingi ng batas para mapanatili natin ang kasiguruhan ng isang malinis, orderly at tapat na pagkukondak ng eleksyon sa ating bansa sa susunod na taon. Kaya yun po yung pinaka-importante. Kaya kahit na po mahirap, kahit magastos, ay pinili ko pong tahakin yung direksyon na yun. Mailaban ko lamang yung aking naunang pagsususpecha na may problema sa bahaging ito. At ngayon po napatunayan na natin at mapapatunayan pa po natin sa mga susunod na araw kapag yung pong mga reports ay nakalap na natin. Magtiyaga lang po tayong maghintay ng konti sapagkat sabi ko nga sa inyo, medyo may kahirapan po ang pagsisiyasat sa mga bahagi ito. Maraming salamat po sa inyong pagdating at kung meron po kayong tanong ay pipilitin po nating sagutin. Thank you, Congressman Marcoleta. We will now open the floor for your questions. We have 2 microphones on the floor. For our media friends, kindly stand to use it. State your name and media organization before your question. Morning, Congressman Dante. Vic Sumintakop na 25. Based on your presentation, it seems that you are correct. Very conclusive, and you have already filed a House resolution to investigate the matter. So, kung mapatunayan, Congressman Dante, doon sa isasagawang House investigation, what will happen to Chairman Garcia at saka yung sistemang gagamitin sa 2025 midterm election, sir? Hindi ko pa alam kung ano mangyayari kay Chairman Garcia, but I think if we are able to verify all this information, which as of now we have verified some of this, I think Chairman Garcia should be made to account. Kung ano pa po yung mangyayari, tingnan na lamang po natin sapagkat na-file pa lamang yung resolution sa House of Representatives. Pero ang gusto ko po sanang mangyari ay maging vigilant tayo sapagkat ang sinasabi ko sa inyo ay election, isang national election na mangyayari na ito'y napaka-importante po sa bahagi ng ating demokrasya, sa bahagi ng ating democratic processes. Kaya ko lamang po nililitaw ito ngayon para ipaalam sa inyo na ang pangambang ito ay nagkaroon na po ng basis. Na ipakita ko po na yung sinabi niya na wala siyang account, ito po ay kinounter po ng dalawang dokumento na hawak ko ngayon which were generated by the Chase for Business. Ito po ay hindi mapasusubalian. So, ang tanong po ninyo, anong gagawin po natin ngayon? Ngayong napatunayan ko na po. Kasi siya sabi niya, Diyos ang aking saksi. Wala po akong account kahit isa. Dito po napatunayan, dalawa na po yung napatunayan ko na meron, hindi isa, dalawa na po. Aktibo po itong mga ito. Good morning, sir. Eddie Galvez, FABC Network News. Sir, ano po masasabi nyo sa kay Chairman Garcia na patuloy na sa ibang commissioner? Sir, Eddie Galvez po. Ed, yeah. Ano po masasabi nyo, sir, sa ibang COMELEC commissioner na patuloy na sumusuporta kay Chairman Garcia sa kabila ng expose nyo o direct hit? I cannot speak for them. I think they should ask Chairman Garcia whether or not, mamaya bibigyan ko kayo nito eh. Kayo na siguro mag-confront sa kanya kung totoo ito, hindi. Baring bigyan ninyo yung mga kasama niya sapagkat I think when they conducted their own press con in COMELEC, they were united in supporting the chairman. And that's good. Kung wala namang, kung malinis naman ang chairman, ba't hindi natin suportahan? But in this case, I was able to prove that there are accounts. Ito malinaw na po ito eh. Hindi naman po magsisinungaling ito. Ito pong account na ending in 050, actually ang kompleto pong account niyan is 107 63 000 10750. Ito po yung Scotiabank Primary Savings Account. Ito naman isa na merong
account ending in 8562, ang kumpletong account number, this is in Cayman National Bank. Savings account po ito with account number 400000-012-58562. Yun po yung full number ng account na ating napatunayan na existing in the name of Chairman George Garcia. Kong Dante, clarification lang. With all of these offshore bank account, tapos may napatunayan na po kayo. Hindi po ganun kadali ito. At pagkatapos pupunta pa po tayo sa Senado, magkakaroon ng impeachment trial doon. Doon tatapusin. Bago po mangyari yon, siguro tapos na po yung period ng election bago natin maumpisa ng election ay ang impeachment baka Mayo na po yun 2025. Okay. So, what are we trying to achieve in filing this resolution 1827? Kung hindi rin naman mauuwi sa impeachment, mananatili din pala sa pwesto si Chairman George Garcia. So, what will happen after this ng investigation? Ano magiging rekomendasyon ninyo just in case? Kaya ko nga po in-expose ito, kagaya na sinasabi mo, kung mananatili sa pwesto si Chairman Garcia, sa palagi mo ba dapat pa siyang manatili sa pwesto? Gayong sinabi niya na wala siyang offshore accounts at Diyos ang kanyang saksi, napatunayan natin na meron palang accounts. Pero the only way to remove him from office is impeachment. Tama po ba? Pero kung magre-resign siya, pwede rin, hindi ba? Well, that is Hindi, on his dapat yun decision. ang tinanong mo sa akin. So your pwede move, siyang mag-resign. so parang ang gusto po ninyo mangyari, your call is for George Erwin Garcia to resign. It is an option for him Okay. unless he is able to explain this well, Okay. which is acceptable to the public. Okay. So, doon sa mga bangko, sir, ang sinasabi ni Chairman Garcia, hindi pa siya nakarating doon sa mga bansang binabanggit. Hindi ka naman kailangan pumunta ron Hindi po ba You should kailangan know better. You Hindi should po know kailangan better. ng personal appearance pag mag-o-open ng bank account? Yes, he should know better. Sabi ko nga sa'yo, itong chase na pinakita natin ito, pwede kang pwede kang mag-deposit Okay. Online pwede kang mag-open So, Hindi nyo alam yon? ibig sabihin po, nag-open si Chairman Garcia ng account outside US, yung sa New York account na binabanggit nyo kanina na dalawang active. Tama Bakit po ba? nagkaroon siya ng account which is now verified? Okay. These documents will not tell a lie. All right. So, thank you. That's it. Kenneth Basilio, Business World. Kausap ko po si Chair Garcia ngayon at sabi po niya, sana raw yung mga allegations na ibinabato na po sa kanya ay magawa under oath. Are you willing to cite these allegations under oath po ba? Ano yung tanong? Ayun, ang sabi po ni Chair Garcia, sana raw yung mga allegations na ibinabato niyo po sa kanya ay... These are not allegations. I am now putting forward documents showing that he has accounts in Cayman Islands. Na-prove na natin Anong allegations ang sinasabi niya? I am not alleging anything. I am proving that the accounts are active. They are real. Ito po Do you understand the significance of these documents that I have shown to you? I think the burden shifted to him already. Can he explain this? He should explain all this. Sana meron na akong mga ibang kasama na gumawa nun para hindi lahat sa akin
nakapasan sa aking balikat. Kaya ang ginawa ko muna is a resolution directing the appropriate committees in the House of Representatives to look into this several offshore bank accounts. Para naman po siguro mapatunayan natin for possible violation of Republic Act 3019. Ito yung Anti-Graft and Corrupt Practices and including the Plunder Act, Republic Act 7080. Kasi ang threshold lang ng plunder is 75 million. Ang pinag-uusapan natin almost $1 billion pesos already. So are the members of media not scandalized by this? You seem to be very silent.